beloved Boss Mike Cervera. Ayan kayo eh. Tinuturo nyo, lagi sinasabi nyo, nasa dulo si Pangulong Bongbong at eto na ang ebidensya ko. Oo, pinakabago. Para maisip ninyo, maalala ninyo na bobo pala kayo. Oo, nasa na? Nandyan pa ba? Nandyan pa? O sige, eto na ha. Makinig ha. O, pasok! No, but this is very clear na meron kayong allocated amount at nagsasubmit sila ng project sa inyo at binibigyan kayo ng kickback. Yan, eto na ngayon mga kababayan ko, yung sinasabi nilang dulo ha, si Pangulo, sasabihin nila na may kinalaman si Pangulo. Dito ho ninyo malalaman, mga kababayan, na ang Pangulong Bongbong Marcos ay talagang matino sa pagkakagisa netong si Bunuan. Ha? O, alam nyo naman yan, si Bunuan ay naging secretary ng DPWH. O, eto na, pakinggan yung maigi. Wala ho 10%, 15%, and pag sinuma ho natin lahat yan, aabot yan to 2.2 billion pesos. Naku, laking pera nun mga kababayan, kahit yung ano na lang, 0.1 na lang sa atin. I completely deny, Your Honor. Dinideny pa niya mga kababayan na may ganong mga kickback daw. Eh mga kababayan, kayo maniniwala pa ba dyan? Ito, isipin nyo maigi. Bakit kanyo? Eh halos lahat na ho ng mga taga DPWH nagsasabi na maraming nakawan, pandurugas, pang-uumit, diyan po sa ahensyang yan. Tapos siya si Bunuan, ang pinakamataas na na leader diyan sa DPWH, hindi niya alam. Kaya mga kababayan ko, alam nyo, sa totoo lang, isipin nyo maigi. Si Bunuan, mga kababayan ko, mahinahon lang magsalita, pero iba yung sinasabi sa ginagawa. Tuloy. I don't have any allocable amount. Wala daw. Mamaya, pagsasalita namin si Congressman Leandro Libiste. Nako. I think he will negate what you just stated na wala kayong allocable. Hmm. Kung hindi man allocable, baka non-allocable. Pero meron. Meron. But Mr. Chairman, whether Parang alam na ho lahat nila Ping Lacson at mga senador dyan na meron talagang kickback si Bunuan. Pero siyempre, sino ba naman ang magnanakaw na aamin na magnanakaw yan? Mukhang wala akong kilalang magnanakaw na umaamin na magnanakaw siya. Di ba? allocable, non-allocable, nakakuha kayo ng kickback. Yan. And the fact is, nandito tayo ngayon dito sa hearing because for the last 4 years, pinabayaan yung nangyayari to under your watch. 3 years lang naman. 3 years pa lang. Hinayaan daw. Galing ng aming senador, taga Valenzuela yan. You're the secretary of the 3 years, Your DPWH. Honor. 3 years, 2 years, 3 years. Secretary kayo ng DPWH. Correct. May mga ghost projects. Correct. 20-25% nangyayari sa ilalim po ng inyong opisina. Kaya ako ho, personally, ako naniniwala po ako dito eh. Paano ho isang secretary palalampasin nyo itong nangyayari sa atin? Kaya ho tayo nandito sa ganitong sitwasyon ngayon eh. Correct. Your Honor, as Secretary of the Department, I have general oversight. Alam nyo, yung mga palusot nito, sinasabi niya mga kababayan bilang DPWH Secretary, may mga tauhan siya na kanyang binabantayan. Parang sinasabi niya na, wala akong alam dyan kasi yung mga tauhan ko talaga may gawa niyan eh. Parang ganun. Tuloy. I have general oversight of all the implementation. Pero kung kasali ho kayo dito sa mga kickback, And yung this oversight na yan, walang kwenta ho yan. Oo nga. And this is what I deny, Your Honor. Ano nyo, hindi ko ho makita. Sa Bulacan, sa Davao Oriental, may ghost project. Lahat ng kasama nyo, alam in 2025 na kickback na nangyari. Kayo Ayun lang na nga yung mga kickback, alam na lahat ng mga tauhan niya, tapos siya hindi. Tuloy.
Oy, Villanueva, makinig ka, ha? Hindi nakakaalam eh. Oo nga. Your Honor, I was the one actually who reported to the President Ayan na. where the ghost projects are in 2025. Nung Kita pumutok na- nyo? Narinig nyo? Siya daw ang nag-report ng mga ghost project kay Presidente. Ngayon, mga kababayan ko, tinuturo nyo ang Pangulo na may kinalaman diyan po sa mga pagnanakaw, nakawan na nangyari sa flood control project. Eh bakit nagre-report pa siya na may mga ghost project na nakita? Tama! Eh siguro ang report dapat ni Bunuan eh. Mr. President, yung inutos mo sa akin, oo, na inabuking. Ganon. Ha? Ganon ang report. Kung may kinalaman ng Pangulo, nakuha ninyo. Oh, ikaw, Villanueva, makinig ka. Diba? Halimbawa ako, magre-report ako. Oo. Kung may kinalaman ng Pangulo, ganito ang i-report ko. Mr. President, nabuking yung ating trabaho, yung ating yung ating mga kasindikatuhan dito sa departamento. Pero bakit, mga kababayan, ang sumbong ni Bunuan ay Pangulong Bongbong Marcos, meron akong na-discovery na na mga ghost project, eka. Diba? Isipin nyo maigi yun. Kayo naman, ang dali lang isipin yan. Para sa amin, mababaw lang na unawain. Pero sa mga DDS, dahil, isang dekada ang pagitan natin mag-isip, mag-aantay pa tayo ng isang dekada para maunawaan nila yung sinasabi natin. So, dapat natin silang unawain. Biruin nyo, mga kababayan mo. Yung pag-iisip natin, isang dekada ang pagitan bago maisip nilang katotohanan. Tayo, mga kababayan ko, naisip na natin sila aantay pa ng isang dekada. Ibang klase. Pakinggan nyo ulit. Ano sabi? Sa Bulacan, sa Davao Oriental, may ghost project. Lahat ng kasama nyo, alam, in 2025, na kick-off na nangyari. Kayo lang hindi nakakaalam eh. Your Honor, I was the one actually who reported to the President where the ghost projects are in 2025. Nung pumutok na ho to, nung nag-privilege speech na Senator Lacson dito Hindi po. sa Senado. But throughout the years na pumupunta ho kayo dito, wala naman kaming naririnig na may problema. Correct. Ilang beses na ba pinapunta yan noon? Diba? Iniimbestigan. May sinabi ba siya na nire-report niya? Wali. Ngayon, na may problema pala. Eh bakit noon pag tinanong siya, wala naman nung problema sa aking departamento. Pero ngayon, iba na yung litanya. Pero ang mahalaga dito na gusto ko na sabihin ninyo at unawain ninyo, mga kababayan ko, si Bunuan ang nag-report daw kay Pangulo na meron daw mga ghost project. Kaya ang Pangulo, anong ginawa? Sa kanyang SONA, nag-imbestiga muna, inikot na bago nagsalita. Anong sabi? Sa mga congressman at mga senador? Ang sabi, mga kababayan, mahiya naman kayo! Ang tanong ko sa inyo, nung panahon ni Digong, nagawa niya ba yan? Para hangaan nyo si Digong? Yung gonggong na yon? Panahon ni Digong, ayaw pupuntahin sa hearing mga gabinete niya, formally time. Lahat naman di ba? Ayaw niyang papuntahin. Bakit? Si Digong mismo ang nagpapaandar ng sindikato ng pagnanakaw, pandurugas sa gobyerno niya mismo. Kailangan pa ba nating i-memorize yan, mga kababayan ko? Si Digong, nuknukan na mandurugas yun, tulisan. Kaya nga hindi gumandang lalaki yun eh.
Kaya nga mula nang ipinanganak yon, ang pangit nun eh. Bakit? Ay, para sana makita ninyo na ganun ang itsura ng magnanakaw pero hindi nyo pa rin nakita. Nakuha nyo? Oo, pinapakita na ng Diyos sa inyo. Eto, tao na to, ganito ang itsura ng magnanakaw. Huwag kayo ekang magpapalinlang sa ganitong itsura dahil eto, pinakikita ko na. Parang kontrabida sa mga pelikula na kailanman mga kababayan hindi gumawa ng maganda. Diba? Ayan na. Ewan ko sa inyo. Ngayon, lumabas ang mga katotohanan. Marami nang nagpatotoo. Marami ng mga bakas. Marami ng relekya para masabi natin na si Digong ay talagang isang pusakal. Diba? Pero sige pa rin kayo. Kulang na lang. Subo nyo yung niya. Ewan ko sa inyo. Ganun ba kayo ka, Ayoko lang talaga. Kung last year ito, mga kababayan, talaga naman, nirat-rat ko kayo ng mura. Kaya lang, mabait na tayo. Mahirap tayong hindi tumalima sa ating pinangako. Masisira tayo. Manyak daw ang puti. Get tuloy! Kasi in my opinion, kasali ho kayo dito. But anyways, Mr. Chairman, I'm just echoing my frustration as a Filipino, Mr. President. Nakaka-frustrate, no? Na nandito tayo ngayon, pinakikinggan natin to. Dapat ang pinakikinggan ho natin kung paano po umunlad yung bansa ho natin. Correct. Pero dahil po sa inyong masamang liderato, nandito tayo ngayon. Inaayos ho natin. Hinahanap po natin sino yung mga kriminal. Hindi pa ho natin mahanap dahil nasa Portugal na nagtatago. Bakit niyo ho pinabayaan? Yan. Ang aking sentimento. But Paano hindi papabayaan, aayunan mo kasi may kickback yan? Ito na nga po papasok na ho mga kababayan ang usapan na talagang kumita yan. Kasi kung hindi kumita yan, hindi magiging ganyan. Parang ang Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan nyo eto, nandiyan ka pa ba, Villanueva? Kung ang Pangulong Bongbong Marcos ay kumikickback sa mga sindikato na yan, hindi magsasalita yan. Hindi niya ipapahamak yung mga kanyang mga tauhan. Tandaan nyo yan. Hindi katulad ni Digong na nakasiper ang bunganga niyan. Si Digong mismo ang tagapagtanggol ng mga tauhan niyan. Tama, mali. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi. Managot ang dapat managot. Eka. Maubos ang dapat maubos ng mga magnanakaw. Biruin ninyo. Isipin nyo maigi. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ay kumikickback, magiging style niya si Bunuan. Na mga kababayan ko, na tatahimik, wala akong alam na nagnanakaw yung aking mga tauhan. Walang ganun. Diba? Walang ganung maririnig. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, ano sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Mahiya naman kayo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Ikaw, Saldico. Ikaw, Martin Romualdez. Ilang bahay sa Forbes ang kailangan mo? Ilang Ferrari ang kailangan mo? Gaano karaming pera ang kailangan mo? Gaano karaming kabyar ang kailangan mong lamuning hayop ka? Diba mga kababayan ko, samantalang marami tayong mga kababayan, itingin nyo, ikot ninyo yung mga mata nyo. Ang daming nagugutom dyan sa mga kantot sulok sa iskinita. Minsan hindi pa nakakakain sa buong maghapon sila. Tama? Pero etong mga matatakaw na ito, etong mga politiko na bundat na sa kayamanan, pera, kwarta, ginto, ari-arian at kapangyarihan,
hala pa rin sila ng hala. Parang mga bakla na mauubusan ng utin diyan sa kanto nila. Tao pa ko ha! Ito na naman tayo mga kababayan. Alicia Dur, kung ano-ano na yung nasasabi ka. Diba? Uy, grabe. Ewan ko ba, mga kababayan ko. Totoo, di ba? Bago kayo matuwa sa mga susunod na sasabihin ko, pwede ba? Oo. Pakishare nyo na sa mga DDS to. Awan nga pulos, pero nagito'y kriminal, at dito'y Pilipinas, awan nga. Pulos! Apay nga lang, ti. Nakasuan. Ayan na nga eh. Naapurado ka mo. Ernesto Villanueva, naapurado ka. Kaya mo garod mga tinakusel nga inapoy. Nyamot yun. Di ba Jojo Chavez? Kaya mo mga tinakusel nga inapoy, dat talaga rodan ay. Di ba? Ewan ko mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.